Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. So meron lang akong share sa inyo. Alam niyo naman mahilig ako mag-share sa inyo ng mga bagay na alam kong magiging useful sa inyo. Not car related po ito pero baka lang po maisip ninyo na worth it naman po siya. Sa harap nyo ngayon mga bossing is yung aking 2000 watt hour na Blue Yeti power station. This is Blue Yeti AC200P. And sa totoo lang mga boss, magandang investment siya. Kagaya ngayon mga boss, nakikita nyo napaka-araw sa labas, napaka-init. So kanina mga 11 o'clock siguro or magto 12 na rin, nakita ko na nag 100% na siya. So ang ginawa ko mga boss, pinagkukuha ko lahat ng gadgets namin dito, mga power banks, yung battery ng aking action camera, yung laruan namin, cellphones, ayan. And sinabay ko na rin yung paggawa, may ginagawa ko rito ngayon sa computer ko. So lahat sila nakakonekta rito. Tapos makikita nyo 600 watts ang binabawas niya ngayon sa aking AC load. 85% pa siya pero continuous pa rin siyang charge ng aking solar panel na naka-install naman doon sa bubong. Okay, so libreng kuryente po ito mga boss. We are talking about libreng kuryente. Ang pinaka-investment mo lang dito is of course yung first time, yung one time na pagbili ng power station tsaka nung solar panel. Tapos yun lang ang gastos mo and wala ka ng susunod na gastos pa kasi nga i-charge mo na lang siya sa solar panel. Tapos meron pa ako ibang power station bukod dyan. Ayan, may mga babies ako rito. As of now, kung mapapansin nyo, ito mga power station na to, hindi ko to charge gamit ang wall outlet. Charge ko siya, it's either hihiramin ko yung isang solar panel ko or dito. Charge ko siya ngayon dito kasi nga nag 100% to. Sinamantala ko na. So pareho sila nakakonekta ngayon dito. Oh. Ang bilis ng charging. 10 minutes pa lang ako nakasaksak, nakaka 6% na siya. Dito sa baba, 83 watts. Although medyo mabagal mag-charge to kasi nga gumagamit lang siya ng ganito. Regulator niya or pinaka-controller niya, charge controller niya to. Ito kasi direktang 220 volts nang gagaling doon. So nasa loob yung controller nito. And ma-maximize to 380 watts yung kanyang charging. So mabilis. Tapos, meron pang isa. Ito yung kaisa-isa kong EcoFlow power station. This is EcoFlow River 3 Max Plus. So ito naman, meron siyang sariling solar panel na yun naka-install sa labas sa may terrace namin. So medyo mababa yung kanyang input dahil tinatamaan yata ng anino. Ayan, kapag medyo tinamaan ng anino yung ating solar panel, hindi maganda yung charging niya kahit magandang kasikat. Matamaan lang kasi ng konting ganyan yung solar panel natin mga bossing, hindi maganda ang input. Kaya kailangan maganda rin yung pag-install natin. Ito kasi kaya maganda input nito mga boss, sa bubong naka-install so walang aninong tumatama sa kanya. Kaya ito yung pinaka useful kong power station kasi ito, lahat ng kuryente dito sa kwarto namin, TV, computers ko, charge ng gadgets, dito na po lahat. So kapag lobat din itong mga power station ko, dito ko na rin sa kanya charge. Okay, so very po mga boss, to be honest, mahal po talaga ang mga power stations. Okay, mahal sila sa umpisa, tapos bibili ka pa ng solar panel para ma-charge sila. Pero in the long run mga boss, kung di ako nagkakamali, nabili ko yata to 3 or 4 years ago. Tapos hanggang ngayon perfectly working pa and nakita nyo naman nagagamit pa namin dito. So itong 2000 watt hour na to mga boss, nauubos ko yan sa buong araw kasi paggabi meron din akong Christmas light decor sa labas. So lahat ng Christmas light ko dito ko sinasaksak. So kinabukasan bababa ng charge nito up to 15, 20%. So i-charge ko na naman kinabukasan. Syempre pag umaraw na, ma-charge na naman siya. So magwa 100% na naman siya. Almost tanghaling tapat pa lang naka 100% na siya. So nagagamit ko yung 2000 watt hour na yan. So sa bill namin parang kung di ako nagkakamali, the last time na nag-check ako ng kuryente ng bill namin is parang 14 or 15 pesos per kilowatt hour ang gastos namin. Okay, so kung nagagamit ko yung 2000 watt hour per day, sabihin na lang natin 15 pesos per kilowatt hour. So nakaka 30 pesos na savings ako per day. Sa 10 araw, 300 pesos. Sa isang buwan, na mayroong 30 days, 900 pesos. Okay? So, in 1 year, meron akong 900 times 12, 10,800. Pakicorrect na lang po ako mali 10,800 na savings per year. Okay? So, nakaka 3 or 4 years na yata sa akin to. So, nakakamagkano na ako noon? Sabihin na natin 4 years. Nakaka 40,000.
42,000 plus na ako na savings dito and perfectly working pa yung aking power station. Sinishare ko lang siya sa inyo mga bossing kasi nga kaya rin po naman dumami ng ganyan yung power station ko kasi I do believe and also proof na rin naman po na talagang nakakatipid po kami sa kuryente. Marami kaming appliances dito na medyo malakas ang consumption pero dahil nga po sa mga power stations namin nakakatipid. Ito lang computer ko mga bossing, tignan natin 460 watts sa ngayon. Wait lang. Tanggalin natin yung ibang nakakabit bukod dun sa power station ay sa computer ko. Ayan, tanggalin natin yung mga gadgets. Ayan. So yung computer ko alone lang mga bossing 137 watts na yan ang konsumo niya. Imagine niyo mga boss kung ilang oras akong gumagawa sa pag-i-edit pa lang mga boss, minsan ang tagal. Halos minsan pagka masyadong mahaba yung video na i-edit mo, halos buong araw ka na sa computer. So gaano kalaking kuryente ang natitipid ko gamit ang power station na to mga boss. So ayun, TV mga boss, pag sinaksak ang TV, try natin. Alam ko ang TV namin pumapalo to ng 100 watts pag naka-on na. Wait lang. Ayan, wait lang nabubot pa yung TV namin Pero pag turn on ko pa lang sa kanya, pumalo na ng 184 watts. So, parang nadagdagan ng 50 watts yung reading natin, di ba? Wait natin lumabas yung pinaka pag lumabas na yung pinaka sa screen niya. Syempre, tataas pa yan ngayon kasi nasa boot up pa lang siya. Wait natin. 184. Ayun biglang pumalo na ng 230, 250. O imagine niyo yung TV pala namin 120 watts kapag ganyan. O yun 275 pa. 'Di ba? So, malaking bagay mga boss na dito na namin nagagawa yung most appliances namin sa na namin nakukuha sa libreng kuryente na. Okay? So, kayo na pong bahala mga boss kung sa tingin nyo ay makakatipid din ba kayo sa gantong klase ng mga power station. Pero ako sinishare ko lang po. And kung gusto nyo mang malaman kung magkano po ang bili ko sa power station na to, ilalagay ko na lang po yung product link sa video description and sa pin comments. Salamat po!